Okay, kayo ba'y masaya? Oo, sapagkat ang ating mga Panginoon ay nagbibigay ng kasiyahan sa gitna ng mga bagay-bagay. Ano po? So, dire-diretso na po tayo. Welcome po sa mga bisita natin. Ganon din sa mga nasa online. Magandang umaga po. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Saan nang panig po kayo ng lugar naroroon. Alam niyo po, ang sinasambalaang naman natin ay isa. Ang nanonood lang sa atin ay isa. Kaya ang lahat pong ginagawa natin ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Okay, so, ayun na. Sige, simulan na po natin ang ating tema ngayon. Ang ganda-ganda niyan. Trouble in this world. Sino hong naniniwala na may trouble in this world? Kasi nabubuhay ho tayo sa isang mundong bagsak. Isang mundong sinira ng kaaway. Magandang plano ng Diyos, pero dahil nga sa kasalanan pumasok sa sanlibutan, di nagkameron ng trouble, nagkameron ng disorder, nagkameron ng problema, nagkameron ng mga pighati. Kaya nga sabi doon kay Adan, di ba, maghihirap ka sa pamumuhay mo. Magkakameron ng kapighatian. Kahit nga yung panganganak, dati yata walang kapighatian. Pero dahil nagkasalan tao, pati yung panganganak ay nagkameron ng hapdi, kirot, o anumang mga bagay na nangyari. Kasi po, nalaglag ang mundo sa pagkakasala. At tayo pong nabubuhay dito ay hindi po tayo tinatantanan. Hindi ho tayo invisible na hindi nakikita ng mga suliraning ito. Amin ho ba yun? Basahin natin sa John 16:33. Sabi doon sa Amplified Classic, I have told you this thing so that in me, you may have, ano daw pong uri ng peace yan? Perfect peace and confidence, because in the world, you have tribulation. You have trials. Meron kang distress. Meron kang frustration. Pero sabi ni Jesus, but be of good cheer. Sabi doon, take courage. Be confident. Certain. Undaunted. Sabi doon, hindi yung pakurag-kurag. For I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Meron hong dalawang bagay na katotohanan, pag nabasa ho natin dyan, na merong trouble. Merong pwedeng maka-distract sa'yo sa pamumuhay mo kasama si Kristo. Ano yun? Yung tribulation, trials, distress, and frustration. Nakaranas na ba kayo na ma-prostrate? Oo. Nakaranas na ba kayong ma-distress? Oo. Walang taong nabubuhay sa mundo na hindi nakararanas ng mga bagay na ito. Baka nga, naririto ngayon tayo dito, distress tayo. O meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. Ano ho? Pero sabi doon, take courage. Magpakatapang ka. Magkameron ka ng kumpiyansa. Maging certain ka. At hindi ka mangurag sa mga bagay na ito. Amen? Dahil napagtagumpayan na nino? Ni Kristo. At kakabit na lang, dudugtong na lang tayo doon sa tagumpay ni Kristong ibinibigay sa atin. Maganda ho yun. Sa Juan 16:33 sa Tagalog, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. Papaano? Sa pakikipag-isa kay Kristo. Sabi niya, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Magdaranas daw po tayo. Bagamat ito po ay sinabi ni Jesus nung panahon na siya aalis na at magdaranas ang mga alagad ng katakot-takot na paghihirap, pagtitiis, alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero hindi ho ito excuses sa mga mananampalataya din. Hindi ho tayo makaliligtas sa katotohanan ng buhay na ito sapagkat sa nabasa ho natin, may dalawang katotohanan. Ano yon? Merong trouble talaga. Number one, there is trouble. Sa ayaw mo't sa gusto, magkakameron ka ng mga haharapin sa mundo. Nung bata ka pa, bahaw lang ang problema mo. Pero habang umiidad ka, iba't iba, sari-sari. Sabi doon, huwag kayong maglumihanan sa mga dumarating na pagtitiis na yan, na para bagang
wala kayo sa mundo. Pag nasa mundo ka, merong trouble. Merong tribulation, merong trials, merong distress, merong frustration. Madami na kayang na-prostrate dito. Ako, na-prostrate na. Kukuha ka ng visa, madidinay ka, frustration yan. 2 beses, kamahal pa naman ng US visa. O bakit ka na-prostrate? Para pag may parte na mga tao na dumaan sa mga ganong pangyayari, di ikaw din magko-comfort. Makikita naman po natin yan kung bakit nagdaraan tayo sa mga bagay na yan. Hindi naman sa ikasasama natin ang mga bagay na yan. Makikita natin sa pag-aaral natin mamaya na iyan ay sa ikaluluwalhati pa ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo natatakot kapag may trouble. Sapagkat nangako naman ng Panginoon na may inilagay siyang kapayapaan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At unang-una, napagtagumpayan na ni Kristo ang mga bagay na iyan. Sabi nga, may kumpara natin ang ating buhay kapag may dumadaang bagyo. Tama ho ba yun? Pag may bagyo, talaga, pag malakas ang bagyo, lalo na yung Yolanda, yan ay nagdudulot ng pagkasira ng lahat ng mga ari-arian mo. Biri mo ay 30 taon ka sa ibang bansa, nung dumaan ng Yolanda, nasira ang bahay mo, pati sasakyan mo. Frustration ba yon? Distress ba yon? Mapipighati ka pa doon sa mga bagay na yun? Malulungkot ka ba? Na pinaghirapan mo na 30 taon, hindi lamang yung pati buhay na wala pa doon sa mga taga-Yolanda. First hand po naming nakita nung kami nagpunta doon, mga nakasampay ang bangkay doon sa mga bunto ng basura. Makikita mo, hindi naman nila ma-accommodate lahat, yung dami ng patay. Makikita mo lang doon, namamaho na. Kapighatian ba yan sa sanlibutan? Yes, kapighatian po yan. Parang bagyo. After ng bagyo, i-assess mo kung gaano kalaki ang damage na nangyari sa iyo. Buti tayo, hindi tayo masyadong affected ng bagyo. Pero yung bagyo ng buhay, lahat affected tayo. Di ba? Dito sa atin, napapalibutan tayo ng maraming bundok para hindi tayo matamaan masyado ng bagyo. Pero nung isang araw, nung umulan ng malakas, muntik na yung bahay, namin, maglilimas na kami. Biglang lakas, ilang oras lang naman. Sabi ko, ito na ang kapighatian. Pag kami naglimas pa. Yung inaanto ka na dahil puyat ka, tapos maglilimas ka pa, diyak na ito'y kalungkutan na mangyayari. Marami hong kapighatian tayo. Ang tanong, paano mo tatanggapin o paano mo pagtatagumpayan ang mga bagay na yan? Buti na lamang ang Biblia at si Jesus ay nagturo ng mga bagay para mapagtagumpayan at mapapag-aralan po natin yan. Amen? Hindi tayo kulang ng kaalaman para magtagumpay sa mga bagay na dumarating na ito. Kahit kung saan kayong mundo pumunta, mayroong isa na nagsasuffer. Kahit saan kayong lugar pumunta, mayroong isa na nananalangin ng maalis yung kabigatan, yung pasaning yan. Mayroong tao na nananalangin para sa kapayapaan ng kanyang damdamin kasi troubled siya. Hindi siya makapag-isip ng husay. Di ho ba naman pag bumabagyo, yung araw parang walang sinag? Hindi naman totoong walang sinag ang araw eh. Hindi naman nagkukulang ng init ang araw at yung liwanag. Natatakpan lang siya nung hangin at bagyo. Tama? Pero pag alis ng bagyo, liwanag uli ng araw. Pero minsan, ang nakikita natin, yung mga bagyo lang ng buhay, hindi na natin nakikita yung liwanag ng araw. Meron hong nananalangin. Baka nga yung katabi mo, nananalangin ng relief, nananalangin ng kapayapaan, nananalangin dahil meron siyang pinagdaraan ng napakabigat. Depende ho ang kabigatan sa taong nagbubuhat. Merong parang magaan sa'yo, pero mabigat sa kanya. Merong parang simple lang, pero ang laki na sa kanya, hindi mo pa pwede sabihin, ang gaan lang naman ang problema mo eh. Lahat tayo ay may binubuhat na kabigatan sa buhay. Ang magandang balita, nung nabuhay si Kristo, during his time, lahat ng afflicted, lahat ng may binubuhat, lahat ng may nararanasang discomfort, pinaglingkuran ni Kristo.
Hindi pumayag si Kristo na hindi magagaanan yung bawat taong namit niya. Inaalihan ng demonyo. Gaano kadaming demonyo? Legion. Anong buhay ang nangyayari sa isang taong inaalihan ng demonyo? Ay demonyong buhay ito. Pinalaya ni Jesus. Pwede ho ba natin palakpakan si Jesus? During that time na namatay si Lazaro, nakiramay si Kristo. Kinomfort niya si Mary at saka si Martha, oy, pinalalakas tayo ng biyaya ng Panginoon. Ganon din naman tayo na mga nahahapis, buti na lamang si Kristo ay nakilala natin or nasumpungan tayo ni Kristo. At ngayon ay hindi lamang siya ay nagministeryo nung siya ay buhay pa, at the same time ngayon ay nagmi-ministeryo sa atin personally. Amen? Kino-comfort ho ba tayo ng Espiritu Santo sa panahon na tayo ay nagugulumihanan, sa panahon tayo ay nasasaktan, pinalalakas ang loob, kasi yun ang trabaho ng ating Panginoon at ng Espiritu Santo. I-comfort yung mga afflicted. Tayong mga nanampalataya kay Kristo, sabi ko kanina, hindi excuse sa mga bagay na ito. Tingnan po natin sa 2 Timoteo 3:12. Ano yung facts of life na yun? Teka, nawala. Number 2, magpakatatag tayo dahil napagtagumpayan na ni Kristo ang sanlibutan. Take courage in Christ's victory. Mayroong dalawang katotohanan ng buhay, may trouble, pero magpakatatag tayo dahil napagtagumpayan na ni Kristo. At yun ay binibigay sa atin. 2 Timoteo 3:12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. Unang-unang uusig dyan, kaibigan mo, Christian ka na ba? Na-born again ka na ba? Inom muna tayo. Pag hindi ka uminom, kukutsain ka na ng mga yan, uusigin ka na. Hindi ka na nakikiisa. Nagulat kasi sila Dati ikaw ang nagyayakag ng lahat ng kalokohan, ngayon ikaw ay hindi na nakikiisa doon. Ba nagugulat? Sinong nagulat sa inyo dahil hindi na kayo nakikiisa? Praise God, kami lang. Nagulat sila nung ikaw ay maging Kristiyano. Di ba? Hindi mo na inuuwi yung mga stapler sa opisina, hindi mo na inuuwi yung mga bala ng stapler, typewriting. Di ba? Nagugulat sila. Nagugulat sila na hindi ka na tumataya sa weteng. Hindi ka na nagiinom. Nagugulat sila. Pag pinasasyat ka, hindi ka na sumasyat. Samantalang dati, ikaw pa ang tanggero. Ikaw na ang tanggero, batangero, sabongero, lahat ng ro, meron ka. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo na ngayon ang iniusig. Kasi ikaw ay nagnanais ng mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo. At tayo daranas ng mga pag-uusig na yan. Roma 5:1-4, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang relasyon. Meron ka na daw kapayapaan. Meron ka ng magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Anong tinatamasa mo ngayon dahil nanampalataya ka kay Kristo? Kagandahang loob ng Diyos. Sa ibang salin ay ang biyaya ng Diyos ang iyong tinatamasa. Hindi ka malasa ng minamaang iyong tinatamasa, kundi kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Verse 3, hindi lamang yan, ito ang matindi, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Nagtitiis ka na, sabi doon, nagagalak pa rin Bakit? Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Yan. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Amen? So, hindi lamang ay kinagagalak natin ay tayo ay napawalang sala, okay? Tayo ay tumatamasa ng kagandahang loob ng Diyos, kundi during that time ng hardship ng buhay natin,
nagagalak din tayo sapagkat yun ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Kasi yung perseverance po, yun ay bunga ng banal na espiritu. Parang umaawas, parang lumalabas yung tunay na natural mo. Amen? Sapagkat yung iyong born again spirit ay tinirhan ng espiritu ng Diyos, kung ano yung nasa loob mo, yun ang lalabas. So during that times ng hardship, yung tunay na yun ang lumalabas. Amen? Kaya nagagala ka kasi nagpuproduce ito ng isang, meron, yung pala yung pagtsatsagang yun. Lumalabas na yung bunga ng banal na espiritu. Nakikita mo ngayon yung bunga. Sino ang natutuwa pag nakakakita ng bunga? Yun, nakikita mo ng bunga. Yung bunga ng pagtsatsaga na nagbubunga din naman ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Tingnan niyo po ito. Yung ibig sabihin kasi ng tribulation o ng trouble ay galing sa Gregong salita na lipsis. Na ang ibig sabihin ay persecution, affliction, distress, tribulation, at saka pressure. Sa Tagalog, merong pag-uusig, merong kapighatian, merong kabalisahan, at merong kabiguan. Yan pong lipsis na yan ay ginamit para ma-squeeze yung mga olives during that time ni Kristo. So lumalabas yung mantika o yung oil ng olives kapag yung pinisil o yung piniga. In order to extract the oil and squeezing grapes to extract the juice. Yan, mamaya tayo magko-communion ng katas ng ubas. Bago naging katas ng ubas yan ay ano muna? Edi ubas. Pero in-extract niya, parang pinahirapan, kung titingnan mo, hindi siya maganda, hindi siya madali na pinipisa o ini-squeeze. Amen? Kahit pag-i-squeeze ng tagihawat, masakit po yan. Lipsis is a strong term which does not refer to minor inconveniences. Hindi siya yung slight lang ang sakit na nararamdaman mo. Real hardship yan. Talagang matindi. Talagang lalabas ang katas mo dyan. Talagang tutulo ang luha mo pag may hardship. Meron ho ba ditong nakatulo ang luha dahil sa kabigatan, problema, suliraning nangyayari sa buhay niya? Meron nga basang-basa na ang una natin, hindi natin napapansin, hindi ho ba sa dami ng luhang umaaga sa'yo, na-dehydrate ka na? Alam mo ba nyo na may isang puno na mas mahal pa kaysa sa ginto? Yung agarwood. Yung agarwood, yung po ay ginagamit na pabango. Ginagamit din po yun sa mga medical na gamot. Pero bago mo po yung mapalabas yung kanyang resin o yung kanyang dagta, kailangan sugatan mo muna siya. Ang ginagawa doon, binubutasan ng mainit na bakal, lahat ng uri ng pananakit, gawin mo sa agarwood. Kasi kapag dumag tayo, nagkameron ng infection, saka pa lang siya magpuproduce ng aroma na napakabango. 100,000 ba naman ang kilo? $. Gano'ng kamahal yung agarwood na yun na habang sinasaktan mo, lalong nagbibigay ng bango. Parang ganyan ho ang mga Kristiyano eh. Habang nasasaktan, nasusugatan, lalong nakikita yung bunga ng Espiritu. Lumalabas yung dagta, lumalabas yung tunay na siya. Amen? Pwede mo ba natin palakpakan? Kaya hindi problema o hindi kabigatan kapag dumadaan ka. Yung attitude mo ang problema kung paano mo haharapin. Titingnan ho natin kasi may mga attitude na dapat iwasan sa pagharap dito sa trouble sa mundong ito. Kayo ho ba may peklat sa hita, sa tuhod, o sa ulo kahit ano? Sabi ko sa asawa ko, meron kaming anong tawag doon? Parang icebreaker. Ano bang peklat mo dyan? Pakita mo nga sa akin. Kasi hindi ko na nakikita, hindi ko naman alam ang pinagdaanan niya. Meron daw siyang peklat dito sa, kalimitan naman, sa lulod eh. Ay, bakit naman ikaw yung nagkapeklat dyan? Kasi nung ako'y nagtitinda ng
mga kulambo, yun ang business nila dati. Sa binyan sila nagtitinda ng kulambo, yung mga kumot na hornalan. Yan. Kasi marami doon sa Laguna Lake na mga nangungurot o nanunusok. Siyempre, kinakamot, nagkakasugat. So, yung palang iyong peklat na yan, ay bunga ng kasipagan mo. Pero itong aking peklat na ito, ay bunga ng katigasan ng ulo ko. Kasi nataga ako dahil ako'y lasing. Kumapit ako doon sa stainless, tapos halos maalis na itong aking daliri. So, may mga peklat tayo sa buhay na pinagdadaanan na lesson. Tama? Ewan ko kung hindi ko na iano sa inyo kung anong mga peklat ang nangyari sa inyo. Pero may lesson kayong natutunan sa peklat na yan. At pinaramis niyo sa inyong sarili na hindi ko na uulitin. Kasi masakit ang nagkakapeklat. Baka nga ngayon may ano pa yan. Pag nagbangko kang, sabi ng mga matatanda, kasi gano'n na nangyayari kapag ang sugat, lalagyan lang naman nung una ng penicillin. Wala namang antibiotic, walang anti-tetano, wala naman noong ang daming etcheburetche noon. Ngayon, konting penicillin lang at betadine, ayos na. Pero sa biyaya ng Panginoon, meron tayong peklat ng buhay, may bagyo tayo ng buhay, pero yan ay nagpapatatag sa atin at nagbibigay sa atin ng lesson ng buhay. Amen? Sabi dito, anong gagawin natin para mapagtagumpayan ang sanlibutan? Ano daw gagawin? Yan. Ang sagot ay, wala. Wala kang gagawin upang mapagtagumpayan mo ang sanlibutan. Bakit? Hindi yan diskarte natin. Hindi yan galing. Hindi yan abilidad mo. Hindi ito kung anumang galing mo sa buhay, sa pagharap nito. Ito ay sa pagiging anak natin ng Diyos. Unang Juan 5:4 hanggang 5, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos. Alin? Ang sanlibutan. Paano daw napagtagumpayan? Naging anak ka ng Diyos. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi doon sa verse 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan? Ipamumuhay mo na lamang natin mga Kristiyano ang realidad na tayo anak ng Diyos at tayo nagtagumpay na sa sanlibutan ito. Gano'n man kadami, hindi naman tayo nag-i-invite ng mga troubles, pero tayo ay nagtagumpay dahil tayo naging anak ng Diyos. Bakit naman sinasabing dahil ikay anak ng Diyos ay nagtagumpay ka na? Sapagkat ang pwedeng ikapahamak ng isang tao ay ang iyong spiritual na kamatayan. At napagtagumpayan na po yan ni Kristo dahil binayaran niya ang lahat nating mga kasalanan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Paano daw tayo nagtatagumpay? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Parang ang ating pananampalataya ay kanino ba nakaangkla? Kanino ba nakatuon? Kay Jesus. Kaya matibay ka kasi nakaangkla ang iyong pananampalataya kay Jesus. Kita nyo yung isang barkong malaki? Kapag ibinabanan niya yung kanyang angkla doon sa dagat, pag may sinabitan yon, kahit malakas ang alon, kahit may bagyo, hindi siya maaalis doon sa pagkaangkla. How much more ang mga Kristiyano nakaangkla kay Kristo? Kaya nga yung pananampalataya mo kay Kristo ay napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Sino ang nagtatagumpay? Sabi doon sa verse 5, laban sa sanlibutan. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Nanampalataya ka na ba na si Jesus ang anak ng Diyos? And then, nagtagumpay ka na laban sa lahat ng uri ng pagsubok na iyong pagdaraanan. Sapagkat kasama mo si Kristo, nakaangkla ka kay Kristo, sinong makahuhugot doon sa pagkakaangkla mo kay Kristo? Baka nga hawak ka pa. Hindi ka lamang nakatusok, kagaya ng barko nakatusok. Baka hawak ni Kristo yung angkla para hindi ka na mawala o hindi ka na matinag sa anumang mga bagay na. Ano ang nagagawa ng pananampalataya?
Sa tingin nyo, ano ang nagagawa ng pananampalataya natin sa anak ng Diyos? Abay, napakalaki. Sabihin niya natin, napakalaki. Sapagkat yan lang ang uri ng gagawin natin sa mundong ito, ang manampalataya kay Kristo. Hindi tayo magdududa, kundi mananampalataya. Tingnan niyo po, yung mga taong nanampalataya doon sa Old Testament hanggang New Testament, sa Hebreo 11:33 hanggang 34. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Ang tindi ho. Nanampalataya sila, nagwagi sila sa laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid. Dahil saan? Dahil sa pananampalataya. At nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Ito pa ang isa, napaamo nila ang mga leon. Dahil sa ano? Dahil sa pananampalataya. Napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Dahil saan? Sa pananampalataya. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Hindi sariling lakas, kundi dahil saan? Sa pananampalataya. Nananampalataya kasi silang magtatagumpay sila eh. Kahit imulat mo ang mga mata mo, ang daming kalaban. Pero pag ipinikit mo, ang dami mong kasapi, mga anghel. Magtatagumpay ka laban sa mga kaharian at digmaan. Kaya't natalo nila ang hukbo ng mga dayuhan. Nais ba nating laging tagumpay sa mga pighati? Sino ditong nais laging tagumpay? Ako ho'y nagnanais. Di manampalataya tayo sa anak ng Diyos at paniwalaan natin ang tinapos na gawa ni Kristo. Amen? Paniwalaan natin ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Sabi nila, madali ang maging Kristiyano. Yes, madali ang maging Kristiyano sapagkat nagbayad si Kristo na dapat tayo ang magbayad. Pero yung paglakad mo rin sa buhay Kristiyano, medyo mahirap sa tingin mo, pag sarili mo, pero pag sa biyaya ng Panginoon, bibigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon. Amen? Unang Pedro 5:7, sabi diyan, paano ka mananampalataya? Di magtiwala ka lang sa Kanya. Yun naman ang pananampalataya, di ho ba? Ang pagtitiwala mo sa Kanya. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Sinong may alalahanin dito? Amen. May mga taong talagang maraming alalahanin. Lalo na, hindi ko napapansin ko, ang babae aligaga lagi sa mga gawain, sapagkat sila naman ang talagang gumagawa. Talagang, teka muna, may gagawin ka pang iba. Bukod diyan. Ang mga babae talagang maalalahanin. Pero sabi doon ay pagkakatiwala sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Kung mabigat, magaan man yan, minsan nga, yung magagaan pa, yun ang nabubuo. Yun ang nag-accumulate na napapansin mo, abay puno ka na pala. Di ba? So, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang ating mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. Isang napakagandang salita ng Panginoon na Siya ay nagmamalasakit sa atin. Tayo ho ba'y nagmamalasakitan sa isa't isa? Yes. Ramdam ko ho ang malasakit nyo. Nung dumaan kami sa nagkasakit yung aking father-in-law, yun ay may buhay na walang hanggan eh. Kaya nagpapalakas na uli siya eh. Ramdam ko ho yung na-appreciate po namin ang inyong pagmamalasakit sa amin. Salamat po sa inyo. Kami nakakameryenda, kami ay napapalakas ng panalangin ninyo. At ramdam namin ang biyaya ng Panginoon na inyong ipinapaabot sa amin. Amen. Sabi ni Jesus Christ, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang ganda nito. Aalis si Kristo during that time, pero may iniiwan siya. Ano daw ang iniiwan niya? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. At hindi isang uri ng kapayapaan na wala siya, kundi mismong ang kanyang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Wow!
Sabi ni Kristo, ang aking kapayapaan, kung papaano ako'y dumaan sa sanlibutan, kita nyo nung ako'y dumaan sa sanlibutan, hindi ako na-trouble, hindi ako, kahit na walang pagkain dyan, nananampalataya ako na imumultiply ng aking ama niya sa pamamagitan ng dalawang isda at 5 tinapay. O dalawang isda at 5 tinapay. Hindi siya natotrouble. Kapag walang pambayad ng buwis, alam niya, nananampalataya siya magkakameron, mangawil ka lang, at makukuha mo sa bibig ng isda. Buti gurami yung isda. Pero nakuha niya yung pambayad sa buwis. Sabi, ang kapayapaang yan, na hindi ako natotrouble ng sanlibutang to, yan ang ibinibigay ko sa inyo. Sa palagay nyo, natanggap natin yung kapayapaang yon. Kapag hindi mo nare-realize na yung palang kapayapaang yon ang ibinibigay sa iyo, medyo hesitate ka o duwag ka, wala kang kakayanan humarap sa mga troubles ng mundong ito. Kung hindi yon, kung sarili mong kapayapaan ang iyong ilalaban do sa sanlibutan yon, ay kulang. Pero sabi doon, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ano ba yung kapayapaang ibinibigay ng mundo? Eh di payapa ka kung walang umaaway sa'yo. Eh paano kung mayroong problema? Eh paano kung may pagsubok, payapa ka pa rin? Eh hindi na. Kasi ang kapayapaang ibinibigay lang ng mundo ay pag-ayos ang mga panahon. Pag-ayos at walang problema, payapa ka. Di ba kaya nga yung mga taong walang Kristo, kapag gusto nilang mapayapa, umiinom sila ng alak kasi nakakalimutan nila ang kanilang mga problema. Daw. Di ba, yung mga taong may problema, anong resources nila? Pumupunta sila sa mga substances na hindi magaganda. Para daw malimutan. Kasi yung pong mga chemicals na yun, nagpuproduce daw ng, yung hormones. Dopamine. O hindi ko kasi masyadong yan, kasi ang alam ko lang, high ako eh. Pero talagang natutuwa ako para akong lumalakad sa alapaap. Kasi uminom ka ba naman ng 120 ml na cup syrup? Doon ka nag-a-access sa ganung mga bagay kasi ramdam mo nga. At least nararamdaman mo. Pero yung sabi doon, hindi yan yung binibigay kong kapayapaan, sabi ni Kristo. Temporary lang, ano lang yan. Hindi yan permanenteng solusyon sa mga problema mo. Bagkus yan pa ay nakalalaki ng problema sapagkat during that time, yun, naano pa ako, nabagansya pa ako doon dahil nga nahulihan tayo ng pinagbabawal na baril. So nakulong tayo. So hindi ho ito solusyon, hindi yan yung kapayapaang ibinibigay sa atin ni Kristo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya sabi doon, huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Pag sinabi po nating huwag na kayong mabalisa, kaninong responsibilidad yan? Kaninong part na yan? Sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Meron na kayong kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo personally. Nasa sa iyo na yan. Kaya ang gagawin mo na lang, ang iyong hakbang na lang na gagawin ay huwag nang mabalisa. Pangalawa, huwag nang matakot. Yan ay dalawang hakbang o dalawang panuntunan na dapat nating hindi gawin. Sapagkat may nangako na po ng kapayapaan eh. Meron kang kapayapaan, nahaharap doon sa mga pagsubok na yan. Pero ang gagawin mo na lamang, huwag kang mabalisa. Huwag kang maging aligaga. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Kasi kaya ka naman nababalisa kasi gusto mong laging kontrolado mo lahat ng pagkakataon. Pero pag dumating na, hindi mo control, gusto mong bukas kontrolin mo na, kaya bukas namumroblema ka, doon nagkakaproblema, doon naaligaga, doon nababalisa. Ay, ano bang kakainin natin bukas? Ay, ano bang magiging future ng anak ko? Ay, ano bang magiging, nasaan kukunin? Yan. Kasi gusto nating i-control yung mga bagay na hindi naman natin kayang i-control. Kaya mo bang gawin ng bukas? Pasalamat na lang tayo dahil may nakaupo sa trono na siyang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Nagahari siya eh.
Nakaupo siya, siya ang may control. Kaya ang ating part na lamang ay huwag mabalisa at huwag matakot. Nakukuha mo ba natin? Amen. Ito pong kapayapaan na ibinigay ni Jesus sa atin ay supernatural. Hindi siya yung talagang pansanlibutan lang. Ito ay independent of, ayun, meron pala. It is supernatural peace because it is the experience of an untroubled heart in the face of troubling circumstances. Ito daw po ay isang kapayapaan parang sweet, 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 sweet kanina, di ba? Parang ibong, yung kanta natin kanina, di ba parang ibong humuhuni sa gitna ng bagyo? Sabi ko, wow. Ang tunay daw na picture ng kapayapaan ay hindi yung humuhuni habang magandang panahon. Yung ibong humuhuni kapag may bagyo. At nagbibigay ng magandang sound sa mga tao. Supernatural po yan. Kasi yan ay hindi naapektuhan ng anumang mga trouble of this world. Kaya nga po yan yung uri ng kapayapaang ibinigay sa atin sa mundong ito. Amen? Nagtataglay ho tayo ng kapayapaang hindi kayang kontrolin o hindi kayang imanipula ng mga trouble in this world. Hindi siya naapektuhan. Amen? Kasi siya ay peace from Jesus. Kasi siya nga ay Prince of Peace . Mapayapa ka kung hindi ka rin naapektuhan sa pagsamba mo sa Diyos. Meron mga taong, Pastor, hindi mo na ako mag-church. Bakit? Kasi ang dami kong problema, ang dami kong aasikasuhin. Naapektuhan yung kanyang relasyon sa Diyos. Di ba? Naapektuhan, humihina ang kanyang level ng energy. Humihina daw ang kanyang pananampalataya kapag nadidisturb ng mga trouble of this world. Ang tunay na kapayapaan, hindi nagagalaw, hindi natitinag, sapagkat unang-una, hindi yan sa atin. Yan ay bunga ng banal na Espiritu. Tingnan po natin yung ilang mga encouragement ni Pablo para sa atin. Sa ikalawang Korinto, chapter 4, 16 and 17. Kaya hindi kami nasisiraan ng ulo, ng loob pala. Salamat, nanonood pa kayo, nakikinig. Kahit na humihina ang aming katawang lupa. Ang sabi doon, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Amen? Sa verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatian. Anong paliwanag ni Apostol Pablo? Bahagya lang yan. Panandalian lang yan. Yung mga kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga naman ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kapatid, may pinagdadaanan ka ba? Panandalian lang yan. May bagyo ka bang hinaharap? Panandalian lang yan. Kasi wala namang bagyong nagtagal ng 1 taon. Hindi na bagyo yan. Season na yan. Wala nga 1 buwan na bagyo. Kataasan na dyan, 2, 3 umuulan, pero hindi nagdaranas. Ang sabi doon, bahagya lang yan. Panandalian lang yan. At ang tingnan mo yung bunga. Yung bunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Nais mo na ba nung makita yung kagalakang walang hanggan at walang katulad? Ayaw pa ninyo kasi alam nyo na yan. Sa piling na yan ng ating Panginoon. Amen? Roma 8:18, para sa akin, sabi ni Apostol Pablo, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan. Yung realidad na ikay nagtitiis ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Yan daw kung pagtitiis natin, ano lang yan, mga decolors, ng buhay yan. Palamuti ng buhay. Realidad ng buhay na ikaw ay talagang buhay. Kasi kung hindi ka nabuhay at ikay nakahiga na, wala ka nang mararanasang ganyan. Nais mo ba? Ayaw mo pa.
So magdaranas ka talaga ng mga bagay na trouble in this world. Unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang-una, hindi po ang Diyos ang sumusubok dito. Klaruhin ho natin, naku po, ang pagsubok. Lord, salamat sa pagsubok. Hindi ho ang Diyos ang sumusubok. Pag binasa ho natin yan, sasabihin natin, salamat sa karamdaman, Panginoon, dahil ako'y tumatatag sa pananampalataya sa iyo. Binabaliktad ho natin ang para kay Jesus at para sa dyablo. Sa dyablo ay yung mga pangit, kay Kristo yung mga mabubuting kaloob. Sabi sa Santiago, di ba? Ang lahat ng mabubuting kaloob ay buhat sa langit. Sabi daw, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tao ka ba? Hindi magdaranas ka ng mga pagsubok. Pero ito maganda, tapat ang Diyos. Hindi niya ipahihintulot na subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, ito ang trabaho ng ating Panginoon. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. May pagsubok ba? Ano ibibigay sa atin? Lakas upang mapagtagumpayan yun o maging talo. Tagumpay eh. Kaya kung may pagsubok ka ngayon, magbigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon sapagkat yan ay magbibigay sa iyo ng lakas upang mapagtagumpayan ang laban na yan. Amen? Hindi ko po alam kung anong laban ninyo ngayon sa pamilya, sa inyong trabaho, o kung ano pa man. Pero isa hong katiyakan, sabi sa 2 Korinto 1:3 and 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and God of all comfort, who comfort us in all our affliction. Ang ganda ho noon, kino-comfort tayo sa lahat, hindi sa kakaunti. In all our affliction. Bakit daw? So that we may be able to comfort those who are in any affliction. With the comfort with which we ourselves are comforted by God. Ang ganda-ganda ho nito. Unang-una, meron tayong God of all comfort. Sa lahat ng trouble ng mundong ito na pwedeng ibigay sa iyo, may God of all comfort tayo. Na hindi lamang kakunti ang kanyang ino-comfort sa atin, kundi sa lahat ng discomfort, He is willing to comfort us. Anong gagawin mo lang? Di ipagkakatiwala mo sa Kanya. Di ikaw ay mananampalataya sa anak ng Diyos, yung pinag-aralan natin, ipagkakatiwala mo lang sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan o anumang mga pinag-iisip sapagkat willing siya, God of all comfort. So that we may be able to comfort din naman. Hindi lamang ikaw ay naalisan ng bigat, kundi ikaw din naman ay nakatutulong doon sa nabibigatan. So that we may be able to comfort those who are in any affliction. Kasi hindi naman din excuses ang iyong kapwa. Hindi rin naman yan nakakatakas sa mga suliranin ng buhay. Kaya nga sabi ni Chris, sabi doon sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasanin ng isa't isa, sapagkat sa bagay na ito, nasunod nyo na ang utos ni Kristo. Ano bang utos ni Kristo? Magmahalan kayo sa isa't isa. So sa pagtutulungan pala natin sa isa't isa, nasusunod na natin ang utos ni Kristo, yung magmahalan sa pagbubuhatan ng pasanin sa isa't isa. During yung COVID ng panahon, di ba? Ang hirap ng buhay. Ang hirap ng kalagayan natin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nalampasan natin yon dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya willing tayo na hindi lamang tayo makomfort ng ating God, kundi tayo ay makatulong din doon sa mga dumaraan sa affliction. Willing ho ba tayong tumulong doon sa mga nahihirapan at nabibigatan din lubha? Hindi lamang sa kanilang espiritu, sa kanilang physical na kalagayan, sa kanilang mga problema sa buhay. Yun ho ang tunay. Yun ang realidad. Magtulungan kayo sa pasanin sa isa't isa.
At sa bagay na yan ay natupad nyo na ang utos ni Kristo. Ano ang ating uuwi ngayon sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina, sa ating mga eskwelahan? Sabay-sabay po nating basahin, in Christ, I have peace and courage in the midst of trouble in this world. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hayaan natin magministeryo ang Panginoon. Kung mayroong kang dinala dito na kabigatan, abay, hayaan natin ang Banal na Espiritu ang magbigay sa iyo ng lakas. Meron ka bang ninanais na ibigay sa Panginoon o ipagkatiwala? Meron ka bang mabigat na problema na gusto mo ring ibigay sa Kanya? Abay, willing ho siya. Siya ay God of all comfort. So ikaw na lang ang iniintay niya na magbaba ng lahat ng mga bagay na yan. Hayaan natin tayo manalangin sa ating Panginoon at personal po tayong dumulog sa pamagitan ng pananalangin. Lord, naririto kami. Mayroong mahirap sa amin, mayroong nagpapabigat sa amin, mayroong mga bagay na humahadlang para hindi namin makita ang sinag ng araw dahil may mga bagyo ng buhay. Pero kami naririto, Panginoon, willing, sapagkat alam po namin sa pamagitan ng pananampalataya ng pag-angkla namin sa iyo, Panginoon, ay napagtagumpayan na namin ang sanlibutan ito. Maraming salamat po na pwede naming ibaba, pwede naming ibigay sa iyo ang aming mga alalahanin, sapagkat napakaganda ng iyong layunin, kayo ay nagmamalasakit sa amin. Kayo'y namatay doon sa krus. Kayo'y nahirapan upang kami ay hindi na mahirapan ng pagbabayad ng utang na hindi naman namin kayang bayaran. Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan na kung papaanong ang Banal na Espiritu ay nagko-comfort sa bawat isa sa panahon na kami ay nabibigatan, sa panahon na kami ay nagugulumihanan, sa panahon na hindi namin kayang ihakbang ang aming mga paa dahil troubled ang aming isipan, ang aming puso. Pero binibigyan mo ng liwanag, ng lakas, ng encouragement. Kaya sabi mo, take courage. Maging confident kami sa paglakad na napagtagumpayan mo na ang sanlibutang ito. Salamat din, Panginoon, na kayo po ang nagbibigay ng kagalingan sa mga puso na nasugatan, sa aming pamilya, Panginoon, sa anumang mga nasabi ng tao laban sa amin na nagdulot ng kasakitan, na ito'y dinadala namin habang nabubuhay, o anumang mga bagay na nagdudulot ng distress, nagdudulot ng discomfort, nagdudulot na hindi namin maranasan ang kapayapaan, nawawala yung kapayapaan. Parang lumalayo kami, Panginoon, sa tunay na bunga ng Banal na Espiritu. Bagkus ito'y pinagsusumikapan namin gawin, Lord, binababa po namin sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Banal na Espiritu, na lagi kayong handa, na kayo ay makapangyarihan para abutin ang anumang nasa isip namin, ang anumang nasa puso namin. Hindi pa man namin ito binabanggit, Panginoon. Yung impit ng puso namin na hinihiling namin, salamat po, sapagkat kayo'y tumutugon sa mga bagay na aming ninanais, Panginoon. Hindi po kayo limitado ng aming mga salita. Hindi po kayo limitado, Panginoon, ng aming mga gawa. Kayo ay kumikilos independently, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Napapasalamat po kami sa Panginoong Hesus sapagkat bago pa man namin salitain, naipanalangin na kami sa Ama ng aming Panginoong Hesus sapagkat siya'y namamagitan sa amin ng walang patid. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang kapayapaan mo na ibinigay sa amin ay hindi pwedeng malagyan, makontaminate, maapektuhan
ng anumang mga bagay ng mundong ito. Pagkus ito ay nag-i-exist. Ito ay tumitindig na mag-isa at patuloy na nakikinabang kami ng mga nananampalataya sa iyo na nagdaranas ng kapayapaang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa kapayapaang tinataglay namin. Wala kaming hadlang para makalapit sa inyo. Walang hadlang para kami ay makagawa ng mabuti para sa iyo at sa aming kapwa, sapagkat ang kapayapaang ito ay hindi nagbabago. Salamat sa pagpapagaling mo sa amin, hindi lamang spiritually, physically, sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming pakikipagrelasyon. Patuloy mo kaming pinalalakas. Maraming salamat po, Panginoon. At sa mga naririto, sa mga nanonood na hindi pa nakararanas ng kapayapaang ibinibigay ni Kristo, mararanasan mo yan sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hayaan mo siya ay manahan sa iyo. Hayaan mo siya ay manirahan sa iyo sa pamamagitan ng pag-realize mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Inayayahan kita sa isang panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak. Ako po ay walang pag-asa. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Naniniwala po ako na kayo'y namatay sa krus para sa kabayaran ng lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong binibigay sa akin ng walang bayad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ay dadako sa ating communion.